Ramir Boulder po. Panoorin po ninyo itong pinagsasabi itong siraulong libiste na to. Ito kasi, marami po kasing pinagsasabi na wala namang basihan. Ano? Gaya niyan, sinasabi niyang martial law na raw tayo, under martial law, de facto martial law. Ayon sa kanyang mga pinagsasabi, ay nakakainit ng ulo. Dahil sinasabi niya na nasa ilalim na tayo ng de facto martial law. Ha? Napakalabong pahayag. Alin ba ang sinasabi niyang de facto martial law? Ha? Ito, pakinggan po ninyo. At umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito, Pilipinas ngayon, Ayan po ulitin ko lang. Pilipinas Yan. ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan. Tingnan mo? Marami ay tahimik dahil sa takot makasuhan. Sino? Ang dami-dami nga nagsasalita laban sa gobyerno. Bugok talaga itong taong to. Tingnan mo. Kasi inilabas yung kanyang yung kagagawan niya ni, naalala niyo po si Mayor Lito Atienza. Wag mong sabihin si Mayor Atienza kakampi ni Marcos. Hindi nga yan na lumaban nga kay Marcos yan noong 2022 presidential election. Hindi po sila magkakampi. Sasabihin mo magkakampi dahil ikaw ang may pagkukulang sa sarili mo dahil binubulgar yung ginagawa mo na pagbenta mo ng franchise, di ba? Tapos ngayon magsasalita ka na nasa ilalim tayo ng de facto martial law. Ulit. Dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang sino yung mga kritikong sinasampahan ng kaso ng administrasyon? Ang dami-dami ngang nagsasalita dyan na kung magmuray, hindi naman sinasampahan ng kaso. Sino? Ikaw, nagsasalita ka against the government. Sinampahan ka ba ng kaso? May freedom of expression ka na, may freedom of speech ka. Yung iba dyan, tignan mo, grabe kung magsalita. Tapos sasabihin mo, sinasampahan ng kaso. Sino yun mga yun? Ayan ka na naman, nagsimula ka na naman ng pananalita mo, wala ka na namang ebidensya ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Sino yun? Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate. Sino? Anong mga batas yun? Bakit hindi mo ilabas? Maglabas ka ng ebidensya mo. Kung ano yun, mga batas na hindi inaaprubahan. Tapos yung mga iba, pinapasa kahit walang debate. Anong batas yun? Bakit puro ka lang ngal-ngal Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Leandro Lebeste. Di ba? Tingnan mo. At may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kina-question. Ano na naman yun? Saan yun? Anong bilyon-bilyong budget na hindi kini-question? Ayan ka na naman, nagsasalita ka na naman ng wala sa hulog Bago ka magsalita, dapat hawak mo yung ebidensya. May ebidensya ka dapat kasi hindi po pwede yung taktak ka lang ng naktak. Bunganga ka lang ng bunganga daig mo pa yung inahing ibig mangitlog. Mas maingay ka pa sa babae. Sa totoo lang. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na Troll farms? May troll farms ba ang administrasyon? Yung mga vlogger na kampi kay BBM, hindi po trolls yun. Makikita mo naman ang trolls
Ha? Pag walang mukha ang kanilang mga profile, trolls yan. Napakarami niyan. Doon sa X, pumunta ka doon. Ang daming trolls ng mga Duterte ron. Ha? Kaya yung sinasabi mong troll farm ng admin, ay wala yan. O kagaya ko, nagsasalita ako. Kasi hindi naman ako, kung sino yung nakaupo, nandun ako nakakampi. Hmm. Sasabihin mo bang trolls ako? Oh, di ba? Mali ka na naman. Palaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Dinamay mo pa yung mga matagal nang namayapa. Yan ang hirap sa'yo eh. Dinadamay mo yung matagal nang namayapa. Alam mo ba, ako'y humanga ako nung una kang umupo. Pero hanggang tumatagal, nakikita ko yung galaw mo. Wala kang pinagkaiba sa mga dating matinong mambabatas nung tumagal, naging naging magnanakaw. Marami diyan nung nakuha na, naging kampante na sila, naging naging wilbers na sila sa pasikot-sikot sa politika at sa gobyerno, naging magnanakaw na rin. Hindi ko sinasabing ikaw yun. Pero may posibilidad. Kasi ganyan na ganyan ang mga pananalita mo. Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling For your information, Mr. Libeste, ang korupsyon ay hindi naganap ngayong administrasyon ni Marcos. Nung panahon pa ng yung Poong Digong, marami ng korupsyon. Ha? Hindi mo ba napansin sa mga interview nila kay Diskaya kung kailan sila nag-start? Ha? Ng pamamayagpag nila sa gobyerno? Noong 2016. Inamin yan mismo. Nung tinanong ni Bato de la Rosa, dapat yan, alam mo yan eh. Oh, di ba? Tapos sasabihin mo, ganun, na nag-start yung corruption ngayon lang panahon ni matagal na yan. Ngayon lumaganap. Ngayon naging rampant. Inahuli ay nalaman ni President Bongbong Marcos. Natural. Oh, buti nga gumawa siya ng hakbang upang matigil ang mga korupsyon na to. Oh, 'di ba? Ikaw, corrupt ka rin eh, 'di ba? Halatado. Kasi yung mga ibinubulgar sa iyo ni Lito Atienza. Oh, bagong inilabas yun ni Lito Atienza sa iyo. Hindi ko sinabi na. May pruweba na si Lito Atienza. Oh, tanungin mo nung kailan lang nilalabas niya yun. Yung sa tungkol sa franchise ng kumpanya mo na solar. Oh, 'di ba? May capital ka daw na 1,000,000 pero binago. Kasi hindi nga nila pinayagan 'yan, hindi nga niya pinayagan dahil 1,000,000 lang ang capital mo para sa solar. Hindi naniniwala si Lito Atienza na magagawa mo 'yun. Kaya binago. Sinong nagbago? Sino? Oh, 'di ba? Alam mo naman kung sinong nagbago. Ayun, sinasabi ko na sa iyo eh. Oh, yan ba ang dahilan ng labas mo ng speech mo ng ganyan? tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ang Pilipinas ngayon. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Ang sinasabi po ni Libiste na nasa ilalim tayo ng de facto martial law
ay malabong pahayag at kulang sa ebidensya. Kumuha ka ng ebidensya mo, libiste. Ha? Hindi porket may mahigpit na batas, police operation o enforcement ng existing laws, martial law, na agad kalukuhan. Ang martial law po, dinideclare yan. Dinideclare ng Pangulo. Mayroon, ha? Oh, walang suspension of constitution. Walang paglusaw ng Kongreso. Walang military takeover ng civilian government. Oh, mayroon bang mga niyan? Mayroon ka bang nakita na military takeover? Kasi tayo nasa civilian government tayo. Oh, walang mass arrest without warrant. Mayroon ba yan bilang patakaran ng Estado? Oh, ang totoo niyan, rule of law pa rin ang umiiral, hindi rule of gun. Ha? Ang paggamit ng salitang de facto martial law ay pananakot sa masa, hindi pagsusuri ng batas. Ano? Mga tunog propaganda kaysa legal analysis. Ha? Kung lahat ng gobyernong nagpapatupad ng batas ay tatawagin martial law, eh di lahat ng bansa sa mundo, diktadura na. Oh. Pag-isipan mo, Leandro Libiste, ha? Wala tayo sa de facto martial law. Walang ganun. Maligo ka muna nang mahimasmasan ka. Okay?